doon sa mga kapatid na wala pong sasakyan, dito po tayo sa jeep na arkilahin natin. At kung pwede naman, kapag inulang na, pwede balikan dahil malapit lang. Kaya po, dumating kayo ng maaga by next week. Sana by 7:30 pa lang, nandito na kayo para madali tayo mag-travel, maghatid po. Doon kung halimbawa tatlong balik tayo kasi marami tayo, kung maaga tayo makakarating, mas marami tayong oras doon po sa ceremony natin. Kasi yung atin pong ni-rent na resort, pang buong maghapon na. Pero walang swimming ha, kasi araw ng Sabat yon. Ang pwede lang tumapak sa swimming pool yung mga ibabaptize. Kailan kayo pwede mag-swimming? Kung mapagkasunduan mamaya na i-rent natin hanggang overnight para magkaroon na rin tayo ng bonding sa lugar. Maganda po yung place, kaya lang, ang problem natin, dahil meron tayong technical issue, hindi natin mapapakita ngayon. Siguro mamayang tanghali, mapakita namin sa inyo yung venue po ng ating pong lugar na pag-worshipan at the same time for baptism ceremony. At sa hapon po, AY program natin by next week, makakasama natin for fellowship ang mga taga East Purdue. Kaya maganda yung event natin na paparating, maraming mga mangyayari. At ang pinaka-importante sa mga darating na mga kaganapan, may mauuna pong event at ito ay sa Monday ng gabi magsisimula. Kaya bukas po mga kapatid, yung mga members po namin, I am inviting you na pumunta dito kasi we will prepare the place. Magkakaroon tayo ng bayanihan, maglilinis tayo sa lugar na ito in preparation sa ating pong evangelism sa darating na Monday. Meron po tayong evangelism program. First time gagawin ng Commonwealth ulit. Because the last time we have our evangelism program, siguro around 2013 or 12. 2013 yung pinaka-last. Wala tayong evangelism after that year. At yung evangelism na yon, sa unang generation nyo ng Commonwealth. Pero tayo na new generation ng Commonwealth, never na tayo nagkaroon ng evangelism event. Ngayon na lang po yun mauulit. Medyo challenging to mga kapatid, lalo na sa malalayo. Yan ay magiging agenda ng usapin natin mamaya. Meron po tayong meeting with East Purdue. Ito ay magandang opportunity sa atin na maging kabahagi na ng gawain ng Diyos. Wala na yung live, no? Wala. Okay. Umaasa ako mga kapatid na lahat tayo magtutulungan. May mga bahagi pong ibibigay sa inyo mamaya. Kaya po sa lahat po ng regular members ng Commonwealth, at kahit hindi kayo member in paper, pero lagi na kayo nandito, kasali din kayo mamaya sa meeting natin. Para mas mapaganda po natin yung event na paparating. And possibly, ang oras po niyan, ang start, kung kaya nyo ba ng 6 o'clock ng gabi, pag hindi, i-adjust natin ng mga 7 o'clock hanggang 9. Susubukan natin magbigay ng transportation or subukan natin mag-rent ng sasakyan na maghahatid po sa inyo dito kung kayo po ay malayo. At ang ating po speaker sa 5 gabi na yon, from Monday to Friday, ay ang area chairman po natin dito sa district, si Pastor Ramon. Yung nagsalita po sa atin last time, kung naalala niyo. Pastor Ramon Tribuchas, kung hindi ako magkakamali sa kanya last name. Alright, so mamaya mga kapatid, pag-uusapan natin ibang detalye tungkol sa event na yan. Okay, ngayon, tayo ay mag-aral na ng Sabbath School. Meron po bang nagbasa ng ating pong lesson? May nagbasa, may nanood sa YouTube?
or sa Facebook, si Elder Edison lang, Brother Hannibal. Ini-encourage ko po lahat mga kapatid, tayo ay dapat kumakain ng ating spiritual na pagkain araw-araw. Agree po ba kayo doon? Kung paano kayo hindi dapat makaligtaan ng pagkain kahit once a day. Meron ba dito kumakain ng once a day lang? Bihira naman siguro sa atin ang nagpa-fasting. Pinakakonting kain na yung isang kain sa isang araw. Twice a day kumain. Yung 2 meals. Pero madalas sa atin, 3 or more. Kung hindi natin makakalimutan yung physical nourishment natin, ganun na ganun din dapat mga kapatid sa ating spiritual life. Ang paglubong natin sa relasyon natin sa ating Ama sa Langit, kumakain tayo ng kanyang mga salita. Kaya po, design ang ating Sabbath School lesson para hindi po natin makalimutan ang spiritual feeding natin every week. Kaya I am encouraging you, kung kayo tinatamad magbasa, may solution na dyan, pwede mag-audio. Tignan nyo lang sa Facebook kung ano yung mga audio presentation ng Sabbath School. Total, mahilig tayo mag-Facebook. Meron na dyan po mga recording at meron din po sa YouTube. Ako sa YouTube ako madalas nanunood habang nagtatrabaho. Kahit naman di mo panoorin marinig mo lang yung mga lessons, goods na po siya. Now, very interesting and very timely yung ating pong subject matter ngayon sa Sabbath School. Kasi ito po ay may pamagat na, pakibasa po yung ating screen. It's all about setbacks. Ano ang ibig sabihin ng setbacks? A setback is, pakibasa ang color green highlight, mga kapatid. Tanong, pangmatagalan ba ang setback na ito? Hindi. Temporary delay, pagkaantala. Ito ay hadlang, obstacle, o reversal in progress. Yung paahon ka na, o kaya mapopromote ka na sa trabaho, hindi na tuloy, may ibang na-promote. Bibenta ka na, nalugi ka. Ang tawag pala doon sa English ay ano po? Setbacks or setback kapag isang piraso lang. It refers to an event that slows down a process or makes success more difficult. Yung gusto mo nang magtagumpay pero nahihirapan ka kasi may mga harang sa pag-abot mo nun, ang tawag din doon ay setback. Next. Ano pinagkaiba ng setback sa trial? Ang trial ay sumusubok kung sino ka. Ang setback naman ay sumusubok kung magpapatuloy ka. May pagkakaiba ang trial sa setback. Although parehas silang negative in some sense. Kasi ayaw natin ng trial, ayaw natin ng setback. Ayaw mo ng problema, ayaw mo rin ma-delay. Meron ba dito gusto yung sweldo madidelay? Sino dito laging umaabot sa petsa de peligro? 3 to 5 days bago yung sweldo mo, wala na kayong budget, tapos may utang pa kayo. Kaya pag natanggap mo yung sweldo na inaabangan mo for 2 weeks, 1 day or 2 days pa lang ang lumipas, may natira? Aray ko, pordoy na, wala na. Yung gusto mo na makaipon, para makapagpagawa ka na ng bahay, o makabayad ka na sa utang mo, hindi matuloy-tuloy kasi may mga delays na nangyayari. Again,
Ang trial, sinusubok kung sino ka. Pero ang setback, ito ay pagsubok kung tutuloy ka ba o hindi. Ang focus ng pag-aaral natin ay tungkol sa setback. Pero, sa setback na ito, makikita natin nakapalibot din sa kanya si trial. Pag-usapan natin, anong mga matututunan natin dito mga kapatid na practical at magdadagdag sa atin ng tamang understanding paano tayo makikipagrelasyon sa ating Ama sa langit. Unang lesson na ididiin natin ngayong umaga, ang setback ng buhay, yung pagkaantala, delay, or obstacle, hindi nito pinapaliwanag kung bakit nangyari sa iyo yun. Sa Bible, ganon. Maraming mga nangyari sa Bible at sa mga heroes or characters ng Bible na hindi in-explain kung bakit sa kanila nangyari. Mamaya, titignan natin yung mga examples natin. Alright? Ito na pala sila. Halimbawa, yung babae na 12 years siya may bleeding. Hindi in-explain or paniliwanag ng Bible kung bakit yung babae nagkaroon ng sakit na ganun kahaba. Yung mga alagad at si Jesus, nung sila naka-encounter ng storm sa Lake of Galilee, hindi pinaliwanag, although merong geographical explanation, mamaya kung madadaanan natin yon, kung bakit nangyayari yon, yung physical na storm, pero sa spiritual na pagdidetalye, hindi po bin-breakdown isa-isa yung dahilan. What else? Yung nangyari kay Job. Si Job, hindi niya alam bakit nangyari sa kanya lahat ng mga problema na dumating sa kanya. And yung story ni Job, mga kapatid, yun ang isa sa pinaka-familiar na kwento ng Bible kapag pinag-uusapan trial and setback. Mamaya, titignan natin ng ilan yung detalye tungkol sa kanya. Again, kapag ang nangyayari sa tao at sa mga karanasan sa Bible ay may kinalaman sa setbacks, hindi ina-explain kung bakit, kung why. Although may mga makikita tayong ilang mga dahilan, pero yung full information kung bakit hindi ine-explain ng Bible. Pero, kahit na hindi natin makita ng malinaw yung why o yung dahilan, minsan may mga ganitong usapin eh. Para daw magpatuloy tayo sa pananampalataya, or na-recruit na ba kayo mag-networking? Tapos, nung una excited ka kasi akala mo yayaman ka bigla pag sumali ka doon sa networking company. Tapos, panghihinaan ka na. Ayaw mo na mag-invite, ayaw mo na mag-recruit. Anong sasabihin ng team leader? Anong sasabihin ni coach? Isipin mo yung why. Kung bakit mo ginagawa ito. Pero sa Bible pala, hindi why ang pinakamatinding motivation para magpatuloy. Hindi pinapaliwanag ang why, pero ang tinuturo sa atin ng Bible ay ang WHO. Hindi po yan yung World Health Organization. Yung WHO. Hindi mo maintindihan kung ba't nangyari sa iyo yun, ba't sa dinabi-dami ng tao, ikaw pa ang nagkaroon ng problema na gano'n, sa'yo pa tumama yung setback, although hindi mo ma-explain kung bakit, pero ang importante dito, kilala mo sino ang kasama mo. Yun ang binigyan ng Bible ng mahabang paliwanag. Kaya nung dumating yung bagyo, sino kasama ng mga alagad? Nung si Job nagkaroon ng trial, sino yung nakipag-usap sa kanya na nakapagbigay sa kanya ng liwanag? Nung yung babae na bleeding, gusto gumaling, sino yung nandoon sa crowd na kinakailangan niyang matouch?
At hindi na natin ito madadaanan siguro mamaya kung may time pa, yung walk to Emmaus, yung dalawang alagad na sobrang disappointed kasi si Jesus napako sa cross at inakala nila everything is all over. Yung pag-asa nila tapos na. Hindi nila nakita si Jesus mukhaan nung naglalakad sila pa uwi sa kanilang bahay nung hapon na yon hanggang magabi. Pero sino yung kasama nila, kausap nila along the way? Na habang kausap nila, yung nagpaliwanag si Jesus tungkol sa hula sa kanya, but they were not aware na si Jesus yung kausap nila. After ng 2 hours Bible study ni Jesus sa Old Testament prophecy, sila ay na-ignite, nag-alok sa kanilang pananampalataya. Kaya po, ang bibigyan natin ng highlight sa pag-aaral natin ngayon, next slide, Tokel, hindi yung why, kundi yung who. Is the who enough? Sapat ba yung kasama mo para matiis, matagalan, at mapagtagumpayan yung kinakaharap mong trial or setback? Romans 5:3-5. Kailangan ko po ang microphone at kailangan ko po ng tulong sa inyo mga kapatid. Pakibasa po ang ating key Bible verse. Saan tayo magsisimula? Dito sa... Alright. Sister Jurel, ikaw na yung mauna. Pabasa po itong verse na ito. Romans 5:3. Only that, but we rejoice in our sufferings, knowing that suffering produces endurance. Okay, yung word dyan na sufferings, ito ay ibang translation. Sa King James Version, ito ay tribulation. Alright, next. Sa verse 4 naman, Denzel, dito tayo pag ganon. Ikaw naman, Sister Jane, ang magbabasa. Pag ganon tayo, paikot. Verse 4. Endurance produces character, and character produces hope. Ang pagtitiis ay nagbubunga ng character or stability. And character produces hope, pag-asa. Mamaya, i-breakdown natin yan. Ma'am, pwede pong pakibasa yung susunod. Last verse, verse 5. Next slide. And hope does not put us to shame, because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Okay, bago po pala makalimutan mga kapatid, since late tayo nag-start because of our technical issue, wala tayong choice kundi mag-extend ng konti. At mamaya po, meron tayong dedication program. Wala pa yung isa natin inaantay, no? Si Sister Melanie. Okay, at pangungunahan po tayo ng ating pong chairman, si Daddy Nestor, sa ating pong dedication program. That will happen sa ating pong second service time mamaya. Okay, so yung binasa natin, ito ay isang chain. Dugtong-dugtong siya. Tribulation or sufferings, perseverance or endurance, character, and then yung pinakalas ay hope. Mamaya po ipapaliwanag sa atin yan sa Bible character na titignan natin. Ano ibig sabihin dito sa chain? Since ito ay chain, yung kadena mga kapatid, ano mangyayari kapag naputol? O na-broken? Ang kadena ba dapat ma-broken? Hindi pwede. Duktong-duktong siya. Ano ibig sabihin? Etong chain na pinakita sa atin kanina, kung ano ang nangyayari sa atin kapag merong setback sa buhay natin. May mga dapat daw ma-develop sa atin. At etong mga dapat maranasan natin at mabuo sa pagkatao natin, hindi po pwede, kagaya daw ng kadena, the chain doesn't, pakibasa yung color green, skip steps. So, nasubukan niyo umakit sa hagdanan? Meron bang umakit sa hagdanan tumatalo ng 10 steps? Every 10 steps ka, humahakbang?
Pwede ba yon? Siguro pwede yung mga tatlong step ahead of you, pwede kung nagmamadali ka. Have you ever tried that? Dati nung nag-aaral kayo, aakyat kayo sa hagdanan, ginagawa namin yan. Pero naglalaro kasi kami. Kaya ina-advance namin yung steps. Pero yung regular na pag-akyat mo, each step kailangan mong lakaran. Wala kang lalagpasan na hahakbangan o tatapakan mo. Kaya pinakita sa atin na kapag may setback, may process tayong pagdadaanan, hindi po pwede ang shortcut dito. Hindi ka pwede mag-elevator. We can't get a hope. Ito yung last part, pangalawa sa huli, yung pag-asa. Mamaya papaliwanag natin gaano ito kahalaga. We can't get a hope without passing the pressure first. Ano yung una sa chain? Doon sa binasa nating key verse. Sufferings or tribulation. Yun yung setback na binabanggit. Dadaan ka muna doon, no shortcuts. At kanino ito applicable? Mga kapatid, kanino applicable? Sa lahat ng anak ng Diyos. Bakit? Because of the most important truth na meron tayo. And what is the most important truth na tinuturo sa atin ng Bible? Yung truth about relationship. Dahil ang Diyos, bumubuo siya ng connection sa tao, kinakailangan masigurado ng Diyos na genuine yung relationship na yon. Pag sinabi pong genuine, ano ibig sabihin? Sa ibang pronunciation, genuine daw. Original, authentic, legit. Walang tao na gusto ng peke. Gusto nyo ba? Paano isang araw na-discover mo, Sister Cathy? Peke pala pagmamahal ni Elder Edison. Sample lang, huwag mo siya awayin mamaya. Ano gagawin mo? Ha? After all these years? Hindi mo pala ako totoong love. Disaster pa ba yan? Anong magiging reaction mo kung yung matagal mo nang tinatago-tagong gold, ang dami na nag-attend, bumili sa'yo ng gold na yun, wag, pinapataas ko yung value, and then one day na-discover mo, fake pala. Pero nabili mo siya ng mahal. Meron bang taong gusto ng peke? Wala. Whether sa gamit, sa cellphone, o sa relationship man. At kapag inaral niyo po ngayon, yung mga nagtitrending, mga bagong content creator, pag inalam nyo ano yung mga kumikita na mga video, ano yung mga effective, ang pinaka number one muna, authentic dapat yung content. Original. Bawal na mimeke. Kaya nga nagustuhan na ng tao ngayon, mas trending ngayon yung gumagawa na lang ng content kaysa gumagawa ng pelikula. Diba kumonte yung kita ng mga artista? At maraming artista lumipat na sa pagbablog. Si Luis Manzano, di ba? Sila Tony. Bakit maraming artista lumilipat na sa vlogging instead of acting? Kasi ang mga tao ngayon, ayaw na nila yung arte. Mas gusto nila yung authentic. Kaya nga marami ngayong mga vlogger, mga probinsyanong vlogger na yumaman, sino kilala nyo? Si Kamang yan, napapanood niyo yun, narinig ko lang naman, tinignan ko minsan yung vlog niya. Taga saan yan? Taga Mindoro, si King Lux, kilala niya yan? Si King Lux, yung nagpapalaro siya, ano to eh? Parang Bisaya ito eh. Tapos si Chichester, napapanood niyo yun? Pilipinas, yung nasa ano siya ngayon, Mindanao. Bakit ngayon nagtitrending yung mga ganong mga vlogger? Because of authenticity. Ulitin natin mga kapatid, sa ating relationship sa ating Ama sa Langit, bawal ito i-fake. Kaya, pinakita sa atin
yung process, paano ito malilinan, paano ito magiging totoo. So dito sa chain na ito, para kang ilulubog sa horno para magkaroon ng proven character. Mamaya titignan natin yung maraming mga paliwanag dyan. Ang mangyayari, yung pressure na yan, yung tribulation or suffering na nakalaan sa lahat, walang exempted. It's either it will crush you, pwede kang durugin, or it can mold you. Parang yung mainit na tubig. Yung mainit na tubig, kapag nilagay mo doon itlog, ano mangyayari sa itlog? Nalaga. Ano mangyayari? Yung itlog na fragile, pag di mo siya nalaga, nalaglag mo sa sahig, what will happen? Mababasag. Pero yung itlog na yun, ilagay mo sa kumukulong tubig, after 5 minutes, ihulog mo yung itlog, what will happen? Tigas. Buo pa rin siya. Yung carrots na matigas, ilagay mo sa mainit na tubig, yung matigas, ano mangyayari? Lalambot. Tignan nyo ha. Parehas lang ba yun mainit na kumukulong tubig? Yes. Yes. Pero nagkaroon ba ng ibang effect depende kung anong material? Yes. Kung ang itlog pinapatigas, ang carrots naman pinapalambot. Ganon ang mangyayari daw sa suffering or tribulation na darating sa atin, sa mga setbacks ng buhay. It's either it will crush you or it will mold you. Naalala niyo ito? Unang example natin sa setback. Nag-trending ito noong nakaraang araw. Sino nakapanood sa Facebook? Yung iba hindi nyo alam. Rapi Tulfo pa rin pinapanood niya. Ano ginawa dito sa bata? Sinuntok siya ng mas malaki, mas maliit sa kanya. Maliit. Mas maliit sa kanya. Siya, kung di ako magkakamali, 19 years old siya. Yung nanakit sa kanya, ilang taon? 14. 14 years old. Tapos may kasama pa itong isa na nanakit din sa kanya. Ano ginawa ng batang malaki? Yung sinasaktan. Pumatol po ba? Kalmado lang, lumayo siya. And then they found out, nag-aaral pala ng martial arts yung batang sinaktan. Hindi pa naman siya black belter. Beginner level pa lang. Pero marunong na yung bata magdepensa sa sarili niya. Pero instead na sirain siya ng sitwasyon, ano lang ang nangyari? Lumabas lang yung totoong karakter ng bata. Ang daming humanga, di ba? Ang daming nag-comment, nag-thread yun. Pinapahanap siya kasi baka daw nasira yung salamin niya, bibilhan daw siya ng bago. Tapos yung iba naman ng mga makukulit, sige kami na bahala doon sa nanakit sa'yo. Tapos nanawagan na rin yung nanay para mag-sorry nga itong nanakit. Pero ano ang tinuturo sa atin ng sitwasyon na yon? Lumabas lang kung ano yung nahubog na karakter ng bata. Naniniwala ako, hindi ito yung first time challenge yung patience niya. I believe marami ng mga sitwasyon na yung patience ng bata na yon sinubok. Pero dahil naging controlled siya sa mga dumaan ng nakaraan, kaya nung na-encounter niya ito, naging controlled na rin siya. At ang ganda nung sagot niya nung in-interview siya. Ang daming humanga sa magulang niya. Sino daw yung nagturo dun sa bata? Pinag-usapan nga namin inigin eh. Isip-isip namin, paano kaya ako si Rain yan? Siguro ginaumpag ka na yung bata. Magandang example na ginawa ng bata, pero paano kaya kung ikaw yun? Pinost kasi ito ni James nung nakaraan eh. Tapos sabi niya, naku kung ako yan, parang hindi ko alam kung paano ako magre-react. At ganyan ang ginagawa sa atin ng mga setbacks ng buhay, mga kapatid. Okay? Either sirain ka o buuhin ka. Sabi ng John 16:33, pakibasa po ito sabay-sabay. 1, 2, 3, go! In the world, you will have what? Tribulation. Sa sanlibutan, lahat tayo makakaranas ng bighati, kalungkutan, hinagpis, pagsusumaki. Meron bang exempted?
yung mga nasa labas ng relasyon sa Diyos, at tayong mga nasa loob ng relasyon sa Diyos, tayong mga believer and unbeliever, parehas lang ba may tribulation? Yes. Parehas lang ba may setback? Yes. Saan kaya mag-iiba? Pag-usapan natin. Since parehas lang, ang sabi sa atin ng Matthew 7:24 to 27, si Jesus may sikat na parable. Yung parable of the wise builder. Ang storm daw, ang bagyo, parehas darating sa atin. Kung ang foundation mo, tinayo mo sa buhangin, anong mangyayari? Mabubuwal ka. Pero kapag yung foundation mo, itinayo mo sa bato, tatayo ka. Ulitin natin, binibigyan sa atin ng Bible. Binibigyan ng emphasis, mga kapatid. Lahat ay darating sa matinding pagsubok ng buhay. Kaya, in-establish natin kanina, wag mo nang alamin, tanungin yung why. Kasi madalas, bakit, hindi ka makakuha ng sobrang linaw na sagot. Kaya ang dapat tinatanong natin palagi, kasi itong tinuturo ng Bible, sino ang kasama mo kapag tumama ang bagyo? Hindi yung why ang dapat nating malaman, kundi sino ang ating kasama. Now, dito sa pinag-aaralan po natin sa Sabbath School, Growing with God, ito po ay nagtuturo how are we going to build our relationship with our God the Father. Kaya nung mga lessons natin na pinagdaanan, una, we have to know Him. And in order for us to know God, we need to study His Word. And not only to study His Word, we need to communicate through what? Prayer. And after communicating with God in prayer, we have to exercise our faith. At tinuruan tayo, not faith in Jesus, kundi faith of Jesus. Yun daw yung faith na dapat natin sanayin. And also, binigyan tayo ng Diyos ng repentance. Hindi natin alam paano magsisi. Sino nagbigay ng pagsisisi? Regalo yon. Hindi mo lang biglang naisip yon. Ang repentance ay regalo ng Diyos. At dahil regalo niya ang repentance, automatic makakatanggap ka ng forgiveness. Now, eto ang point. Ano ang gagawin mo kung ginawa mo na lahat? Nag-pray ka. Nag-study ka ng Word. Nakilala mo na siya. Pero, tumanggap ka na ng repentance. May forgiveness ka na. Nangyayari na ito lahat sa'yo, pero sa buhay mo, nakikita mo, parang pabulusok, pababa pa din. Bakit ganun? Hindi naman tumitigil yung trial sa buhay ko. Anong gagawin mo na wala ka namang ginawang kasalanan? Maayos naman yung iyong regular na pagsisimba. Lagi kang nananalangin. Nung nalaman mo ang dapat mahaba, yung private prayer, mas sinubaan mo pa. Dati 10 minutes ka lang, umaabot ka na ngayon ng 2 hours. Mas naging pasensyoso ka na. Dati, ang bilis mo magalit sa anak mo, naninigaw ka, nagmumura ka pa. Pero ngayon, mas mahinahon ka na. Pero kahit ganoon na, may mga changes na nangyayari sa'yo, pero parang wala namang pag-usad na nangyayari sa buhay mo. Na parang feeling mo, ano ba yan? Bakit parang broken pa din ako? Bakit bagsak pa din ako? Lord, bakit hindi mo pa rin binibigay yung trabaho na gusto ko? Hindi mo pa rin binibigay yung bahay na gusto ko? Hindi mo pa rin binibigay ang boyfriend o girlfriend na gusto mo? Parang may setbacks pa rin. Ano gagawin? Ganito pala yung tinuturo ng lesson natin. Ang real relationship, mga kapatid, ang isang relasyon, dapat mapatunayan na totoo. Paano mangyayari yon? Hinahampas ka ng mga problema at bagyo ng buhay. May suffering. Para mapatunayan kung totoong nakadugtong ka na sa Diyos, kahit ayaw ng Diyos bigyan tayo ng suffering, eto lang yung best way para ma-develop yung pagkakaroon natin ng genuine relation sa Kanya. Kaya, yung mga examples natin, may storm, may woman na bleeding, si Job, tsaka yung walk in the
imayos. Tignan natin sila isa-isa. Let's start with storm on the sea. Alam na natin yung kwento. Ang sabi ni Jesus sa mga alagad, halika kayo, let's go to the other side. Ano Tagalog ng other side? Kabilang dako. Hindi kabilang buhay, ha? Tara, punta na tayo sa kabilang buhay. Oh, wag muna. Ang sabi ni Jesus, let's go to the other side. Ano ang una nang sinasabi ni Jesus? Pasakay pa lang sila sa bangka. Hindi pa nila na-encounter yung storm, yung setback. Malinaw na kay Jesus, ano ang destination. Importante yun. Mga kapatid, lahat kayo, yung mga magpapabaptize, kaya lang marami, lalo na sa mga first timer, wala pa. I don't know kung late or may nangyari sa kanila sa bahay. Sa mga magpapabaptize at doon sa magkakaroon ng recommitment, malinaw na ba sa inyo mga kapatid yung direksyon na pupuntahan ninyo? Brother Gian, anong direksyon pupuntahan mo? Ay nako, One direction. sa panaginip ko, Brother Joe, nasa Wonderland na ako. Destination is very important sa isang relationship. Sasama ka ba sa isang lalaki na pag tinanong mo, o sige, sasagutin na kita, anong plano mo para sa akin? Tapos sasabihin ng lalaki, ikaw nga, marami kang past tinanggap kita Tanggapin mo din ako kung wala tayong future. Pahayag ka doon. Di ba mga nanay, mga tatay, pag nalaman nyo ang anak nyo may boyfriend or girlfriend, tinatanong nyo ba, saan mo dadalhin yung anak mo kung ibibigay ko sa'yo? Payag kayo ng, bahala na po kung anong mangyari sa amin, basta mahal namin ang isa't isa. Payag kayong sagot, kahit saging, basta loving. Payag kayo doon? No. Baka batuhin nyo ng kutsara at inodor sa bahay nyo. Yun naman hikan, tapos, o sige, anong plano mo sa anak ko? Di ba nag-away kami hiwalay? Payag kayo sa ganun sagot? Papayag kayo sa isang tao, sasama kayo sa isang tao walang direksyon. Pero kung may malinaw na plano, ay ganito po gagawin namin tita ha. First 2 years namin, ito po mag-iipon kami. Paano kayo mag-iipon? Nakaditali lahat. After po niyan, ito naman. At nakikita nyo, may nangyayari talaga. May ginagawa talaga sila doon. Pagkakatiwala nyo, yung buhay ng anak nyo. Now, going back here. Malinaw kay Jesus yung kanilang destination. Saan daw sila pupunta? Kabila. Let's go to the other side. Ipagpalagay natin, etong destination na to, alam na natin yung story, kaya halukayin natin ng mas malalim yung pinopoint ng story. Let's say, yung other side, this is our journey going to the kingdom of heaven. Hindi tayo kung saan-saan pupunta mga kapatid ha. Kaya hindi pwede ang Commonwealth must come sa destination. Lahat tayo going to the kingdom of heaven. And how do we know we are going to the kingdom of heaven? Saan nag-start yung kingdom of heaven? The kingdom of heaven starts in the heart. Magsimula sa puso para alam yung destination. Now, sabi ni Jesus, let's go to the other side. Now, ito nangyari. Yung destination was stated before the journey begins. Nilinaw yun. Kaya tayo, nakatanggap tayo ng gospel, nakatanggap tayo ng katotohanan, nilinaw sa atin ang salita ng Diyos saan tayo pupunta. Hindi po sa Saudi Arabia mga kapatid. Hindi sa America, American Dream. Ang pupuntahan natin is where? The kingdom of heaven. Now, what happened to the journey? Bakit nagkaroon ng bagyo sa Sea of Galilee? Lagi ko na itong binabanggit, uulitin ko lang po sa mga ngayon lang maririnig ito. Bakit sa Bible, marami tayong beses na nabasa or narinig sa mga sermon ng mga pastor, tuwing sila Jesus naglalayag, sumasakay sa bangka, dadaan sa Sea of Galilee, nakaka-encounter sila ng bagyo. Sa gospel record may dalawang kwento.
Yung nakatulog si Jesus tsaka yung wala si Jesus, yung naglakad siya sa tubig. Now, yung pinag-uusapan natin dito sa story, yung si Jesus nakatulog sa bangka habang naglalayag sila. Pag nagkakaroon ng bagyo, kasi sa Mediterranean part ng area na ito, malamig yung hangin. Tapos yung hangin sa Sea of Galilee, mainit. Doon sa gitna, magsasalubong yung mainit at saka malamig. Pag nagsalubong, nagkakaroon ng storm. And according sa story, this is not an ordinary storm. Tandaan nyo mga kapatid, 4 na professional fishermen ang kasama sa mga disciples. Sino sila? Peter, James, John, and Andrew. Sanay na sanay sila maka-encounter ng mga storm. Pero sa point na ito, sobrang tindi ng bagyo na na-encounter nila. At dito mga kapatid, sa pangyari na ito, nag-e-echo or umaalingaw-ngaw yung mga reaction natin sa buhay ngayon every time we encounter also a storm. Paano? Ano yung mga tanong na yon? Ang tanong ng mga alagad, Teacher, do you not care that we are perishing? Ano daw ang angal nung mga alagad kay Jesus? Wala ka bang pake? Balik natin sa picture kanina pa, Ben. Kapag meron sa inyo kasama sa bahay or ikaw mismo na hospital, na-discover mo may sakit ka pala at matindi na yung sakit mo. O kaya bumagsak ka sa exam, di ka natanggap sa trabaho, iniwan ka ng asawa mo, nagluko. Nasasabi nyo ba, natatanong nyo ba, Panginoon, may pakialam ka ba? Pag ikaw namatayan, biglaan, mamaya titignan natin yung area na yan. Kasi narinig yun na trending, di ba? Pinag-uusapan sa Facebook, highlight natin siya mamaya. Pag may biglaang pagkawala ng mahal sa buhay, unexpected, biglang pagkalugi ng negosyo, natatanong mo ba sa Diyos, Panginoon, may pakialam ka ba? Do you care? Kasi tignan nyo ito. Hindi nila tinanong, kaya mo ba yung bagyo? Nakita na nila na kaya ni Jesus gumawa ng miracle, yes? Alam na nila na powerful si Jesus. Marami na silang mga nakita na mga ginawa niyang himala. Yung pag-touch niya sa may ketong, tinas niya lang, mawawala yung sakit. Or minsan sasabihin niya lang, gagaling na kahit malayo. Marami na silang mga encounters kay Jesus. Kaya hindi nila tinatanong, in what capacity pa yung kaya mo ipakita. They know very well, no mga alagad, na kaya ni Jesus gawin lahat kahit impossible. Kaya ang tanong nila, hindi, kaya mo ba? Kundi, may pakialam ka ba? O gawin natin personal. Sunshine, sorry sa tanong. Sunshine Palito. Nung nawala sila noong December, biglaan po yun. 37 years old. Natanong mo ba habang ikaw umiiyak? O hanggang ngayon ba natatanong mo, Lord, ba't nangyari yun? Ano sabi kanina? Kaya ba natin maipaliwanag lahat ng mga setbacks? Kaya ba masagot yung mga why? Hindi. Ngayon, patatanong natin, Lord, may pakialam ka ba? Yung anak ko, 2 bata pa, ilang taon si Ashley? 12, si Steffi. Si? 9. At least si Steffi medyo okay. Steffi yan eh. Tapang yarn, tapang. Puro babae pa. Tapos si Sunshine. Mabuti sana kung si Lay may iniwang, halimbawa si Lay may iniwang 100 million, no? Siya, hallelujah! Siguro sabi ni siya, okay nang mag-cry-cry ako. Magbibilang na lang ako ng pera tuwing nalulungkot ako. Tapos yung mga nag-deliver sa akin ng Shopee, sasampalin mo ng 1,000. At tagal mo mag-deliver. Maganda sana kung gano'n, Nanay Sally. Tanong, may naiwan. Yun din yung takot nating lahat. Yes? Yung mawawala ka sa mundo na ito, tapos ang iiwan mo sa pamilya mo, instead na mana, utang. Kaya ang tanong,
Lord, may paki ka ba? Do you care? Ito, yung nangyari na earthquake sa Mindanao, gaano daw kalakas? 7.8. Ilan na daw yung namatay? Yung death toll ngayon. Naghahanap pa sila ng mga namatay eh. Hindi pa tapos. 55. Ang nawawala, 4,000 plus. Or yung injured yata yun. I don't know. I-check nyo na lang exactly sa Google. Basta yung valid na mga website para di tayo ma-fake news. Pero, sa balita, 55 nang namatay. Napanood nyo to sa Facebook? Yung lalaki iyak ng iyak, tinakpan niya ng kumot yung asawa niya, nadaganan pero nakuha na nila. Patay yung asawa niya, patay din yung baby niya. Paano ka mabubuhay ng gano'n? May kay tatay. So, valid ba na itanong, Lord, may paki ka ba? Ilan yung affected ng earthquake sa Mindanao? 7.8. Alam niyo yung tinatawag natin na the big one? Hindi yan conspiracy theory or kwento lang. Ba't nila tinawag na the big one? Ang kailangan lang nalindol sa the big one, dito sa Manila. Saan ba ta? Sakop ba bahay niyo? Lugar niyo? Ang tawag nila West Valley Fault. Mula Marikina yon, Bulacan. Ang kailangan lang na lakas, hindi 7.8. Kala natin 7.8, malakas na yon. Yes, sa Mindanao. Pero dito, ang qualifying intensity lang, 7.2. 7.2 lang na tumama doon sa West Valley Fault. Tapos tayo lahat. Yan yung matagal nang inaantay na the big one. So, paano ko nangyari yun? Or just like, paano kung ikaw yung taga Mindanao? Bahay mo yung gumuho. Nakita niyo naman siguro si Jollibee, di ba? Pasalamat na lang tayo, umaga nangyari, konti pa yung tao. Pasalamat tayo kasi nag-flag ceremony lahat ng mga school, first day. Kaya, konti ang casualty kasi lahat nasa labas pa. Pag tinignan-tignan na natin, ay mabuti na lang. Pero paano kung ikaw yung kamag-anak o sa inyo nangyari? Itatanong mo ba, Lord, may paki ka ba? Kaya mga kapatid, yung ating relationship sa Diyos, susukate ng mga setbacks, ng mga delay, ng mga problem, na parang ang target ni Lucifer, yung iyong trust, bumitaw. Mapigtal yung ating pananampalataya. At kapag nangyayari sa atin itong mga setbacks na ito, pinapakita sa atin mga kapatid, na yung relationship daw ng Diyos sa atin, parang yung relationship ng magulang sa kanyang anak. Have you experienced this sa mga may anak na natuto tumakbo, lumakad? Na-experience yun nung yung anak nyo nadapa, tapos maraming tao sa paligid, sinong inahanap? Meron ba, normal ba sa isang batang nadapa na tatakbo sa hindi niya kakilala? Sino nga hanapin nun? Tatakbo yun sa nanay, yayakap yun. Minsan nga, pag nandyan yung nanay, tapos nadapa, tatititigan lang, huwag kang iiyak. Hindi na matutuloy yung iyak kasi natakot na siya, parang mas masakit yung palo ng nanay kaysa sa pagkadapa niya. So lalakas yung loob ng bata, bakit? Kasi nandun yung nanay o yung tatay. Isipin nyo to, madadapa ka sa buhay, or may bata bang nadapa tapos wala yung magulang niya? May bata bang tatakbo sa stranger? Meron? Hindi normal gawin ito ng isang bata na pag nadapa siya, ang pinakahanapin niya yung stranger. Kaya, tinuturo sa atin ng Bible, magbasa ka ng salita ng Diyos, kilalanin mo siya, whether bata ka or matanda ka, hindi para pang sermon yun. Na ang nangyayari sa atin, we only read or study our Bible kapag nabigyan ka ng topic sa church or na-assign ka. Hindi yan ang purpose ng Bible. Not for you to become theologically wise, but for you to exercise the right relationship with our Father in heaven. Kaya ang pakilala ng Diyos sa atin, Ama. Kasi pag nadapa ka, hindi ka matatakot lumapit.
Kasi may relationship kayo. Alright? So, nung dumating yung bagyo, hindi tinanong ng mga alagad, Lord, nag-ministry tayo buong magdamag, bakit may bagyo? Hindi rin nila tinanong, Lord, anong kasalanan namin? Peter, may kasalanan ka ba kaya tayo binabagyo? Baka si John meron, baka si Judas. Judas yun, kaya nga Judas eh. Hindi nila pinagtanunan kung may kasalanan sila nung bumagyo. Or hindi nila ginising si Jesus, Lord, ba't bumagyo? Paliwanag mo ka bakit may bagyo ngayon? Nagtanong ba yung mga alagad na gano'n? Hindi. Anong tinanong? Lord, do you care? Kaya, again mga kapatid, hindi papaliwanag ng Bible. Bakit nagkaroon ng bagyo? Ang sinasabi lang, kapag may bagyo, sino kasama mo? Halimbawa, ngayon mga kapatid, ngayon may papasok na terrorist dito, babalanan tayo lahat. Kanino ka didikit? Kanino ka didikit? Ayoko dito kay JN. Yung nakaraan, nabula kami ng aso. Unang tumakbo, aso pa lang yun ha. Paano magbaril na? Isipin niyo kung nangyari yun kay Karen at kay JM. Tapos unang tumakbo si JM. Ano kaya gagawin ng Karen? So, yung mga alagad, do you care? Yung kasama ba nila may pakialam? We all know the story mga kapatid. Nung si Jesus, ginising nila at hindi na nagreklamo si Jesus kagaya natin pag naaabadan dami natin reklamo. Pagising ni Jesus, ang sabi niya, peace be still. Yung pagsabi niya daw ng peace be still, katumbas siya nung para lang siyang, sino dito may alagang aso? Ako lagi ko nasasabihin si Snow eh. Actually, kahapon lang kakamap dito, si Snow pumasok, di ba umulan? Sino ba ko lang? Snow! Namangas ka! Labas si Snow. Parang nagkaintindihan kami ni Snow. May connection na kami ni Snow eh. Sino dito dumadalo kay, di ba yung mga nagpapakain, Nani Sara? Di ba? Alam na ni Snow yan, sabihan mo si Snow, Snow, huwag ka dyan! Aalis agad eh. Yung pagsabi daw ni Jesus, peace be still, para daw siyang nag-uto sa isang aso. Ganon ka-powerful, ka-authoritative yung salita niya na tumigil yung hangin at bagyo. So, ang tanong ni Jesus sa Mark 4:40, why are you so fearful? How is it that you have no faith? Ba't wala kayong faith? Eh, kasama niyo na ako. Ngayon, balik pala doon, Papel. Eto ngayon, nung una, ang sabi ng mga alagad, may pake ka ba? Nung gumising si Jesus, pinakita ba ni Jesus na may pakialam siya? Hello, mga kapatid? Yes. Sinabi niya ba, okay, may pake ako, hindi niya na sinagot yon. Gumising siya, yung pagpapahinto niya sa bagyo, pagpapakita niya, demonstration niya na meron siyang pakialam. Nung sinabi na ni Jesus na may pakialam siya by His action, tignan niya yung mental state ng mga alagad. Ang tanong ngayon nila, who can this be that even the wind and the sea obey Him? Sino ka? Nagigets niyan, nung sinabi ni Jesus na may pake siya, kasi nga, di ba yung why hindi masasagot? Pero yung kung sinong kasama mo, may sagot doon. Sino kasama nila? Si Jesus. Tapos, nung pinakita na ni Jesus, sino siya bilang kasama nila, ang tanong naman ng mga alagad after na tumigil na, sino ba kasama natin? Bakit lahat na lang nang sabihin niya, kahit hangin, nature, sumusunod sa kanya? So, yung do you care na tanong nila, napalitan ng who are you? Tanong, medyo matagal na ba nilang kasama si Jesus? Yes. Pero kilala na ba nila si Jesus? No. Hindi pa. Ang tanong nila, sino ito? Okay, ngayon mga kapatid, nung yung bangka na yon, nandoon sa gitna ng storm, marami din silang kasamang mga bangka na nagsisunod. Pero nasa ang bangka si Jesus? Tanong, yung mga bangka sa paligid, nakasurvive din ba sa bagyo? Yes. Nadamay ba sila sa blessings, sa power ni Jesus? Yes. Pero para kanino lang talaga directed
yung blessing ng peace. Kanino lang? Para lang sa mga alagad. Pero nadamay na yung paligid? Yes, nakinabang sila. Now, ang importante dito na dinidiin natin kanina, yung experience nila sa bangka na bumagyo, tapos pinatigil ni Jesus. Yun na ba yung direction? Yun na ba yung destination? Not yet. Saan nga sila pupunta? Other side. On the other side. Pero bago sila makarating sa other side, may setback, may storm, Yes. may suffering, may tribulation. Pero nung tumigil yun, may nadamay ba? May na-bless? Yes. Pero kinakailangan nasa tama kang bangka. Nasa ang bangka si Jesus? Nandoon sa bangka ng mga alagad. Yung mga nasa paligid, nakasurvive sila sa storm. Pero hindi nila alam sino na-control ng storm. Sino nakadiscover ng may kaya makapag-control sa storm? Yung mga alagad. Kasama nila sa bangka si Jesus. Anong point dito mga kapatid? Bakit importante ito? Siguro yung iba dito, ikakat na natin because we don't have enough time. Pero may emphasis lang ako dun sa feeding woman mamaya-maya ng konti. Give me another 10 minutes then we will end. Now, etong picture na to. Okay. Mga kapatid, gaano ka-importante yung kilala nating Diyos makilala ng iba? Naka-encounter kayo ng ganito? Uy, invite natin tong kaibigan mo, pinsan mo, tita mo, kakilala mo sa church. Tapos ang isasagot, ay, what? Hindi pwede yan, hindi pwede yan. Nagkaroon kayo ng ganang experience. Tapos yung yung nasasabing hindi pwede yan, kasi dinajudge mo yung tao ng, mahirapan yan pag di kumain ng baboy. Mahirapan yan. Kasi ang worship namin maghapon. Hindi naman yan maniniwala. Kasi maraming angal sa buhay yan Yung meron ka ng maraming mga inaakala na magiging respond o reaction niya, kaya ayaw mo i-share yung pagkakaalam natin sa katotohanan, liwanag at kay Lord. Alam niyo mga kapatid, ito yung na-discover ko dito sa lesson natin. Kaya pala hindi tayo nakikisali sa gawain ng Diyos, sa evangelism. Sobrang damot talaga natin. Ano tayo? Sobrang nating madamot. Sample lang. Yung mga kaibigan nyo ba, huwag na natin pag-usapan kasi ginajudge natin, hindi niya kaya magsabat. Wag yan. Kasi pag niyaya ko sa church yan, madidiscover niya, ganito ugali ni Becca, baka may inis lang siya. Pinangungunahan natin ng ganun. Wag, hindi yung kaibigan ko, hindi ito bagay sa church namin. Kasi mamaya, ang papangit ng ugali nung sa church, ako lang mabait. Di ba ganun tayo? Walang ibang mabait, ikaw lang. Lahat ng mga kapatid, masama, tama? So ngayon, natatakot ka yayain yung kasama mo, kaibigan mo, best friend mo sa church. Hindi natin ma-share ng gospel kasi meron tayong mga preconceived idea kung paano nila tatanggapin. Etong nakalimutan natin. Alisin mo muna yung sabat, yung pagkain, yung maghapon na simba. Alisin natin lahat itong ginagawa natin. Kasi mga religious activity lang naman yun. Maliligtas ka ba doon? No. May kaligtasan ba sa mga ginagawa natin? Wala. Ang salvation natin sa Diyos siya nagbigay libre. Etong ginagawa natin lahat ay gratitude na lang sa Diyos. Amen? Amen. Inaandaman natin yung mga friends natin. Bakit? Kasi natatakot tayo na baka ganito, ganyan. Nakalimutan natin, magkakaroon sila ng setbacks. Correct? Yes. Magkakaroon sila ng problema. At magtatanong din sila kung paano ka nagtanong nung nagka-problema ka, nung umiyak ka, nung broken ka. Ang tanong mo, why? May sagot ba sa why? No. Ba't ang dami-dami magkakasakit? Ate ko pa. Ovarian cancer stage 4. Ang dami-daming mamamatay, ate ko pa. Ang dami-daming mamamatay, asawa ko pa. Ang daming pwedeng matanggal sa trabaho, ako pa. Kung paano nangyayari sa inyo mga kapatid, ang sufferings and tribulation, nangyayari din ba yan sa mga kaibigan nyo? Yes. Ikaw, dahil kilala mo na si Lord, alam mo kung anong gagawin mo. Anong ginagawa natin madalas? When we have our setbacks. What do you do? Pray. What did I do? We pray, nagkakaroon tayo ng meditation, nagkakaroon tayo ng mga quiet moment with God. Have you ever have
have this experience, nung ikaw nagkaroon ka ng matinding problema, nanalangin ka sinagot? Yes. Amen? Trap ka na, corner ka na, pero nakalusot ka pa at hindi mo maklaim na dahil sa iyon, kundi kamay ng Diyos yun. Amen? Yes. E ba't pinagdadamot natin na yung Diyos mo makilala ng iba? Yes? Bakit? Pag sila ba nagka-problema, di ba nila kailangan ng Diyos? Di ba kailangan din nila? Yes. Ba't hindi natin ipakilala kung sino yung nakilala natin? Kasi iniisip na, ay hindi niya kaya magsabat, ay hindi pa niya kaya iwanan yung pagkain ng baboy. Ang dami na nating mga sariling dahilan. Yun ang iniisip natin. Kaya, kapag nanawagan tayo, uy mga kapatid, sumali tayo sa gawain, makijoin tayo dito. Sobrang konti ang sumasali. Bakit? Kasi pinagdadamot natin yung Diyos na nakilala natin. Tanong mga kapatid, yung nakilala ba natin Diyos powerful? Yes. Makikinabang din ba dito yung kaibigan niyo? Yes. Kaya wag religion ang dalhin natin sa kanila. Amen? Huwag natin dalhin yung bawal-bawal. Pag sumama yan sa akin, alam ko mahilig yan uminom eh. Hindi yan sasali. Huwag niyo yun kasi isipin. Ang isipin nyo, may problema sila sa mga bagong dating ko. Welcome po sa inyong lahat. Brother Piolo at your service. Okay, to end our lesson. Now, mga kapatid, balik pala dito. Nakarating ba sila sa destination? Yes. Pero bago sila nakarating sa destination, may setback, may storm. Okay, last but not the least. Alam na natin yung kwento ng babae. Ilang years siya nag-suffer? 12 years. Let's go here. Sabi ng Mark 5:26, she had suffered many things from many physicians. She had spent all that she had and was no better but rather grew worse. Ano nangyari sa babae? Nasubukan niya na lahat magpa-check up sa lahat ng mga doktor. For how many years? Yes. Paano siya i-check up? Ano sakit ng babae? Bleeding. Dinudugo. Saan siya dinudugo? Sa ilong? Sa tenga? Dinudugo siya sa maselan na part bilang isang babae. At lahat ng doktor in Bible times, 2,000 years ago, wala po doong albularyang babae. Walang manggagamot na babae. Kung magpapa-check up ka, di ba? Tapos babae naman mag-check up sa'yo, babae ka. Na-experience siya to, medical. O sige, tanggap ka na, pero may medical. Tapos babae ka, at may choice. May doktor na mag-check up na lalaki at babae. Anong pipili mo kung babae ka? Obviously, ay babae, nakakahiya. Kahit na yung mga doktor, ay, professional ako ha. Huwag kang mag-isip ng kahit ano, kasi ito talaga ginagawa ko. As much as possible, ano pipili mo? Babae, kung may choice. Yes? Isipin nyo sa time niya na may bleeding siya, titignan ng doktor. Patingin nga, gano'n nakalalayan. Nakakahiya ba yun? Yung pakita pa lang, di ba nakakahiya na? Yung makita ka nga lang, babae ka susubukin niya pa. Pag lumindol, tatakbo kayo ay mo, lumindol ngayon sa bahay mo, tapos naka-underwear ka lang. I-risk mo, tumakbo sa labas? Di ba kung ipatabunan ako ng kisame, magbabalot muna ako. Kung anong pwede mo maibalot, magbabalot ka muna. Yung makita ka lang, hindi ka naked ha, yung makita ka lang ng ganun, babae ka, lalo conservative ka, kaya mo yun? Imagine, 2026 na ngayon, hindi nyo kakain. Yes? How much more 2,000 years ago? I-check yun. Kaya ang sabi ng Bible, eto pang matindi. Tuwing pumupunta siya sa mga manggagamot, lalo ba siyang lumalala o bumubuti siya? Lalo lang siya lumalala. At ang worst case scenario na yon, naubos yung pera niya, wala na yung pera niya, mas lumala pa yung sakit niya. Ito yung setback niya mga kapatid. Yung buong mundo niya, nasira. Bakit nasira? Kasi, sabi ng Leviticus, di ko na babasahin, kapag ang isang babae may bleeding,
Hanggat hindi tumitigil ang bleeding, bawal siya kumunek sa kahit kanino. Paano yon in actual? Next slide, papel. Bawal siya sa church. Sino dito hindi kaya kumain pag wala kasama? Ako lang ba ayaw kumain nung may kasama? Kasi yung makita lagi kong kasama. Okay. Isipin nyo to. Kakain siya mag-isa. Matutulog siya mag-isa. Kung may anak yung babae, bawal niya yakapin. Di ba mga nanay? Kapag hindi okay yung pakiramdam nyo, yung yakap lang o haplo sa anak nyo, goods na yun eh. Hindi ka gumaling, pero at least yung pakiramdam mo, ay salamat, gumaan yung pakiramdam ko. Hindi niya pwede gawin yun. Kung may asawa siya, bawal siya, honey, kaya mo yan. Yung haplo sa kursin yung likod niya, walang ganon. At isa sa pinaka-worst, bawal siya mag-church. Eh di ba minsan, pag wala ka na matakbuhan, sino lang huli mong pwedeng puntahan? Simbahan. Kaya nga sa isang banda, ang ganda ng Catholic Church. Bakit? Di ba sa Catholic Church, pwede ka pumunta kapag open. Punta ka doon. Di ba may ano yun? Ako, kahit lumaki po akong Adventist, ilang beses ko na-experience yan. Mag-ano po. Hindi ako nagpo-promote ha. Sinasabi ko lang, yung mga times na nangyari sa akin yung brokenness, kahit sa Catholic Church, pumunta ako, nagsisinda ako ng kandila. Yung alam mo yun na, at least maramdaman ko yung presence ng Diyos sa church. Kahit yung pagpunta sa church, bawal. Bawal siya lapitan ng lahat. So, ilang years na siyang nakaseparate all in all? 12 years yun. Pero alam nyo, ngayon, yung 12 years na yun mga kapatid, sinasabi ng lesson natin, etong 12 years na setback, ano nga ulit yung setback? Pagkaantala. Hindi agad problem yun. Yung pagkaantala, para siyang pinsan ng problem. Ang pinag-uusapan natin dito, setback. Yung na-delay, yung mga ine-expect mo, promotion, trabaho, buy, yung utang mo, 5 years na, hindi mo tapos-tapos. Yung may sakit kayo, ilang taon na, ang daming punta na sa ospital, lalo lang lumalala. Yung 12 years niya na setback is a perfect preparation para matouch niya yung laylayan ni Jesus. Kasi kung hindi 12 years yun, hindi rin sila magtatagpo ni Jesus. Okay. So, nung time na yon, last point before we end here, maraming mga nakatouch at nakakonect kay Jesus physically. Pero gumaling po ba sila? Yes. Binibigay ko yung view na lang ng story ha, mga kapatid, kasi alam ko, familiar na kayo dito. Sa mga hindi nakakaalam, magkaroon tayo ng special Bible study sa mga part na nabanggit ko na medyo malabo. Out of all the people, crowded yung lugar sa Capernaum, ang daming may gusto kay Jesus makakonect. Ang daming kailangan ng presence, ng blessing, ng healing ni Jesus. Pero yung mga casual na contact, kasi meron lang silang casual na faith, gumana ba yung blessing? No. Hindi. Saan lang gumana yung power ni Jesus? And take note, hindi aware si Jesus nung pumunta yung babae. Ano lang daw yung naabot? Laylayan. Dulo ng laylayan. Ba't gumana? Kasi yung 12 years niya is a preparation for that one moment. Yun ay pananampalatayang desperada. Kaya mga kapatid, ano yung tinanggap ng babae? Dito na tayo mag-end. Sige pa, papel. Dito ito. Itong picture na to. Balik mo yung kanina. Ayan. Tingnan nyo nung na-touch nung babae, yung laylayan ni Jesus, hindi mismo si Jesus. Yung laylayan lang, yung wing nung damit niya. Automatic ba nawala yung bleeding? Yes. Ano ulit klaseng faith yun? Desperate faith. Sinadya ng Diyos na dumaan siya sa ganoon katagal na suffering. Sino dito may matagal ng problema hindi masolve? Ba't kaya hindi nasusolve? May clue na tayo dito. Ba't hindi nasusolve?
Hindi pala para maintindihan mo yung why, kundi para ma-discover mo yung who. Kanino ka hahaplos? Ilang beses mo na inahaplos yung asawa mo, di gumagaling yung nangyayari sa'yo. Huwag ka sa asawa mo umaplos. Eh di sa iba na lang, maraming gawin, hindi yun ang lesson. Hahaplos tayo kanino? Sa Diyos. Desperate pain. Ba't kayo may problem kayo ngayon, mga kapatid? Kayo po ba ang isang bata niyo pumunta din? Lahat kayo may problema, di ba po? Nasa desperate level naman. Eh sa akin wala pa eh. Good news yan. Papaabutin sa desperate level. Kasi kailangan matest kung gaano ka-genuine yung ating pong tipanan sa Diyos. Now, yung tinawag yung babae, akala natin yung pinaka-blessing, yung tumigil yung bleeding. No. Alam niyo yung pinaka-blessing niya. Ano tinawag sa kanya ni Jesus? Daughter. Hindi sinabi, "Psst, babae, saan ka pupunta? Tatakas ka na lang porque gumaling ka na." Ganyan ba ni Jesus? Sabi niya, "Sino nag-touch sa akin?" Takot yung babae, akala ko pagalitin siya. "Oh, sir, ako po. Sabi ni Jesus, "Daughter," sa Tagalog, ang ganda ng pagkakatagalog eh. Walaan nyo, paano tinagalog? Ano tinawag sa kanya? Anak. Anak. Sabi niya, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya." Bakit tinawag na anak? Bakit anak yung tinawag? Kasi ang problem ng babae, identity. Okay? Ang hiling mga kapatid, ba't tayo merong setback sa buhay? Kasi meron tayong identity crisis. Saan nagsisimula sa mga bata? At tayo ngayong matatanda, may tinatawag tayong midlife Crisis. crisis. Ang ginagamot ng Diyos sa atin para maging genuine yung relationship, lagi ito binabanggit ni Daddy Nestor, babanggitin niya ito mamaya, at babanggitin ko ngayon. Ginagawa ng Diyos desperado yung kalagayan natin para maging totoong ama natin siya at anak niya tayo. Kaya ang healing talaga sa babae, hindi yung nawala yung bleeding niya, kundi tinawag siyang daughter. Sa tingin ko, yung tatay niya, nilayuan na siya, nagkasakit siya. Wala kang kwenta, wala na nga tayong pera, nagkasakit ka pa. So for so many years na longing siya sa pagmamahal ng isang magulang, kanino niya nahanap? Kay Jesus. So to end, dito tayo sa last picture. Alam natin itong nangyari mga kapatid. Yung buong social media, nagpasa na natin yan. Sige pa, yung picture lang ang kailangan ko papel. Sige pa. Ayan, yan. Balik tayo. Okay. Aware tayo lahat kasi trending ito sa Facebook natin. Ilan sa inyo naiyak? Nanay Sally, naiyak ka? Ewan ko ba, etong huling isang linggo mga kapatid, sobrang emosyonal ko. Kapag nagtatrabaho sa bahay, di syempre dahil lahat tayo attached sa kwento na yan, ito yung lumalabas ngayon sa Facebook natin, di ba? Browse ka ng browse. Alam nyo, hindi ako iyak ako ng iyak isang linggo. Hanggang kanina, kanina ko lang nilagay itong picture na to eh. Hanggang kanina, habang nilalagay ko yung picture na yan, iyak ako ng iyak. Sobrang relate ako. Ilang taon lang si Bobet? 19. Ito si Divine. Ang daming tanong ng nanay at tatay ng mga tao na yan. Anong tanong? Bakit? May paliwanag ba? Tahimik ang Ateneo. Kagabi nagpaliwanag ng hindi nga paliwanag eh, nagbigay ng kanyang condolence si Coach Tab. Sinabi niya lang na hindi ko gusto yung nangyari para mga anak ko na yun. Pero may malaking question mark. Paano nangyari yun? Basketball lang yun. Ba't naging military training? Kung ikaw yung magulang, how would you feel? Alam nyo, relate ako bakit? Imagine niyo may isa akong anak, 17, 2 years lang yung tanda nito.
Hindi ko kaya ma-imagine. Sino dito maraming anak? Di ba kahit marami kang anak, hindi ka papayag? Yes? How much more isa lang? Na etong batang ito, siya yung pangarap ng pamilya. Na parang lahat ng success sa kanya ano tawag doon? Lahat ng bigat ng mga gusto ng pamilya sa tagumpay sa buhay na kay Gobel. Tapos ito rin, na kay Divine. All their dreams were shattered into pieces. Tignan niyo yung picture ng nanay niya, oh, yung maghihiwalay sila, huling yakap na pala yan. Tinding setbacks yan, mga kapatid. Hindi natin alam lahat ang why. Kung tayo nga na-touch, tayo nga nasaktan. Ang bago pala yan, lagi ko siya napapanood doon nakaraan kasi nagtitrending siya eh. Kasi palarong pambansa, hindi ko siya talaga kilala. So, ano lang kasi may maganda silang matchup kung kilala nyo si Duterte Calabarzon. Maraming mga nanonood ka ng Denzel. Si Duterte kalaban niya na isang player, matchup sila. So nagtitrending yung mga videos nila nung nakaraan. Yun pala, kaya parang mapaglaro din ng technology, no? Kaya pala nagtitrending yun. Nakilala na siya bago pa to mangyari. Kaya anong nangyari to? Ang lakas ng impact sa buong Pilipinas. Kahit yung mga taga-Ateneo nagalit. Kasi ang tanong din nila, bakit? Ngayon mga kapatid, dali natin personal yung katotohanan na tinanggap natin. Paano kung sa atin ito nangyari? So, hindi sinasagot ng Bible ang bakit, kundi sinasabi niya ay kung sino. Kanino ka lalapit, kanino ka pupunta pag nangyari sa'yo yan. Ngayon, blessed tayo bakit? Pag nangyari sa atin to, saan tayo pupunta? Alam natin, may natutunan tayo sa karakter ng Diyos. Lalapit tayo sa Kanya. Pero paano sila? Na-limited yung understanding nila sa God. We don't know, we don't judge the family. Pero what if, close niyo yung nanay, ipapakilala niyo ba yung Jesus na nakilala niyo ngayon? Ipapakilala niyo, possible? Isa sabihin niyo, sister, ipag-pray kita. Huwag ka mag-alala. Ito yung mga pangako ng Diyos nakatulong sa akin ito personally. Nung mga setback ako, baka makatulong ito mga pangako na ito. Kaya mga kapatid, yung pag-share natin ng liwanag na meron tayo, hindi para gawing Adventist sila. Is that clear? Hindi para pagbawalan sila kumain ng baboy. Is that clear? Hindi para buong maghapon sila nandito sa church kasi Sabat. Na huwag ba, yung pinagbabawalan mo yung mismong kaibigan mo, kundi ipapakilala natin sino yung na-discover natin. Kasi yung na-discover natin, hindi tayo iiwan kahit saan tayo makarating. Amen? Sabi ng Diyos, I am with you always, even to the end of the world. So darating sa atin yung mga ganinong tagpo. Una-unahan lang yan. Pero pag nangyari yan, tiisin daw natin. Bakit? Dadaanan mo lang yan, anong destination natin? Yung other side. And that other side is what? The kingdom of heaven na pinupursue natin. Maraming salamat sa inyo mga kapatid. May God bless us all. Amen.